Parang gusto ko ng itlog na prito. Itlog na prito, gusto mo? Gagawa kita. Itlog! Penge! Diba, inutusan ko si Ninong Ray gumawa ng... Bisita! The perfect bite. Mainit yung itlog. Si Ninong Ray po, sa likod ng camera, talaga naman he makes time para sa kanyang pamilya, di ba? Ano mo sabi na asawa ko kanina? Sabi, may dala kayang bibingka. Meron. Meron Siyempre, yan! Meron yun. yan! Alam mo, pag nilabas mo itong episode na to, marami talaga magsasabi dyan na kung naniniwala kayo sa swerte, hindi totoo yan. Ang naniniwala ko na ang swerte ay convertible yan. Pero ang sarap, dear. Parang tosinog eh, di ba? Ano mo masarap to? Pulutan. Pulutan. Pero dapat yung kapulutan mo may respeto sa'yo. Bakit? Kasi maglalabas ng kanin yun. Kapag... I'm back in one of my favorite food destinations, Malabon City. But this time, iki-kitchen raid ko ang isang legend, social media and culinary icon. Ang ninong nating lahat, may ex-classmate, ang nag-iisang Ninong Ray. Halika, sumugod tayo sa kusina niya. Yan. Tapos kakalaglag lang ng painting kanina. Ay, may picture ko kanina. Baka malito kayo eh. May holding area. So, ito yung before the shoot. Yan, tama dito. Nag-park yung sasakyan. Yes. Tapos dito ang holding area. Ito yung dati naming opisina. So, dito yung computer ko. Ito ni Ian, ni Jerome, ni Alvin. Dito kami dati. Binabaha eh. Nilipat na sa taas. Nilipat na kasi po sa binabaha. taas. So, Tama. ang dami ng mga big time siguro ang hinold mo dito. Mga ilan-ilan pa lang kasi kakapagawa pa lang namin ito. Oo. Kakapagawa pa lang. Dati parang for a time naging bodega lang siya. Tapos sabi ko, ayusin na natin, alisin natin lahat ng gamit. Gawin natin holding area. Okay, nice, nice. Tapos ito na agad yung kitchen. Katabing-katabi talaga. Oo. So, ready to shoot. Ayan Yes, na. opo. Diba? Pero dear, ito is kitchen nyo talaga. Kasi dito kayo nakatira, di ba? Tingnan nyo to. Tira mo yan. Pakita mo yan. Nakikita mo yan. Alulod yan ng bahay. Oo. So, eto talaga ay space sa likod ng bahay. Pina-cover lang namin to. So, before, ang kusina lang, hanggang dito lang. Ito lang. Tapos, open siya. So, isa lang ang kitchen namin. Yung iba, may dirty kitchen tsaka show kitchen eh. Kami, eto lang. Tapos, pina-extend namin, nilagyan lang ng bubong dati, yero lang yon. Tapos, doon ako nagva-vlog. Tapos, hanggang ngayon, pina-close ko na siya. Ayun, alulod ng bahay yan, no? So, open talaga dati, putik-putik dati dyan. Bato, lupa. So, dito, yung mga unang videos mo dati. Hindi. Nung nagsimula na ako mag-video, dito, ano na siya, may bubong na siya, yero lang yung kaprasong yero lang. Tapos, meron lang bakal na may manipis na stainless. Tapos, yung kala na yan, yan pa rin yung gamit ko. Eto pa din. Yan pa rin. 2018 pa lang gamit ko na yung kala na yan. Okay. Sobrang tibay niyan. Sobrang, pag hinugasan yan, masisira pa yan eh. So hindi na, mula 2018, hindi na hinugasan. Para kasing cast-iron Oo. yan. Well-seasoned na yan, no? Ayun, kaya hindi siya kinakalawang. Tapos itong likod, bakante. Yung likod, akin din yan. Hindi akin talaga yan. Sana nga eh. Pero ano yan, sa kapitbahay namin yan. Oo. So, yan. Sa kanila yung bahay na yan. Kasi pag nandito ka, kanina, pagpasok namin dun sa compound, parang wala ka sa city Yes. Di ba? Parang probinsya feel. Mismo. Even yung hangin, kasi maraming puno. Tama, Tapos tama. may vacant lot pa dito sa likod. Kasi hindi mo rinig yung mga sasakyan. Oo. Kaya gusto ko dito eh. Kaso ang problema, binabaha, lilipat na kami. Alam mo ba yun? Ay, kaya nga sabi ko, bago lumipat, kailangan mabisita ko man lang itong original, iconic na kitchen. Tama. Pero hindi pa dito natatapos, dear, no? Mukhang meron pa doon. Ito, pagtalikod dyan, ito yung nakikita ko kapag nag-shoot. Dito ako nakatingin. May monitor dito para kita ko rin yung tutok nila.
Mamaya makikita nyo yan. Ito yung mga ilaw namin. Etong TV na to, usually, nakaharap talaga yan dyan. Para to sa mga brands tsaka agencies. Kapag may branded shoot kami. Okay, so parang napapanood naman kung ano tong nandito sa screen. Nandito rin. Okay. Opo. Tapos dito, ano lang to? Ito, maliit na lalagyan ng mga ingredients namin. Oo, parang mini pantry. Mini pantry, oo. Tapos yung oven na malaki na ginagamit namin paminsan-minsan. Andito lang siya. So ito, ano lang talaga to? Kainan, upuan ng mga brands, agencies. Para nandyan sila habang nagsushoot. Oh, nice. Ito, green screen. Kapag kailangan namin minsan mag-green screen. Yan. Hanggang dito yung baha nung nakaraan, Hanggang dito sa elevated na to. Hanggang dito. Mataas yung baha nun nakaraan. So, basta binaha, lahat yan lilinisin. Lahat yan lilinisin talaga. Ito, sobrang sakto nito bigay sa amin ng merit kasi ang motor nito nasa taas. Ang motor nito. So, kahit mabasa tong ilalim, walang problema. Walang problema yan. Okay. Yun yung maganda doon. Hindi tulad ng mga dati namin na nasisira agad kapag nabaha. Oo. Tapos ang mga ilaw nyo, nasa taas na din. Yes, opo. May isa lang kami na naka-C-stand pero isa lang yan. Yung mga ilaw na yan, di namin inaalis yan. Kaya makita yun dahil alikabok. Oo. Yan, dyan na talaga yan. Mula nung nilagay yan, di na tinanggal yan. So yan, wala nang tanggalan yan. Hindi na minumove. Hindi na minumove yan. May mga paminsan-minsan kapag kailangan na yung maraming ilaw sa labas yan, tinatanggal. Pero 99% of the time, nandyan lang yan. Okay. Hindi nababago yan. Okay. So even pag gabi, hindi ka na nagdadagdag ng ilaw? No. Kasi gusto namin pinapakita yung passing of time. Importante sa amin yon. Ayan, ang dami ko na natututunan dito pala sa pagsiset up na to. Kasi problema namin yan Actually, kasi yung kitchen ko, ang number one, di ba nakapunta ka naman? Yes. Number one problem is red yung tiles. Yes. So nagre-reflect Tapos yung glossy. ilaw. Oo, yes. nakita ko yon. Kaya ganun mismo yung tiles niya. May tiles namin matte siya, bato lang siya. Kasi yun talaga yung... Mahirap yun. Kitang-kita ko minsan, may puti doon sa inyo. Oo. Ganun talaga. Hindi ko naman pwede ipatibag doon. Hindi, wag, sayang. Oo. Dear, ilang lipat na to? Kasi nakita ko may video na nandito, may video yan na nandyan, may video na, alam mo, may oven dito Yes, binahari. Wala yung oven. May magandang oven dito, gusto ko. Mga nakailang palipat-lipat na to. Siguro mga 3-4 siguro. Ito yung last na setup namin. Okay. Ito yung pinaka gumana kasi kailangan namin ng depth. Kailangan namin ng depth para mas mukhang malaki yung kusina sa video. Parang ganon. Okay. Tsaka, pinapakita talaga namin yung naglalakad ako. Just to communicate na, malaki yung space namin dito, parang ganon. Yung dito kasi, dito pa ako nakaharap, nandito yan. Kapag nag-shoot si Ian, wala makalabas sa pintuan na yan. Wala makalabas kasi tinan mo yung setup ni Ian. Mahaba yung jib namin. So, dyan namin nilagay. Tapos sinubukan namin, ayun. Mas maganda nga. Mas maganda. So, mga 3-4 na iterations na to. So, sa paglipat mo sa bagong kitchen, ganito din ba yung concept? Yes. Or etong Ganto. Yun yung hindi namin babagoy. Halimbawa, yung iconic na dilaw na pinto, meron pa rin yan. At functional yung pinto, hindi lang siya prop, hindi lang siya set. May something talaga sa likod nun. May bintana rin dito. Ang hindi ko lang alam kung makakahanap pa ba ako ng gantong tiles. Kasi, oo naman. Kasi, pansinin mo sa ilalim, walang tiles yan. Kasi nung in-extend namin to, tinibag nila yung tiles sa ilalim, nilagay nila dyan. Marami nito sa Pero kung may makikita pa. Meron ka makikita niyan sa Kalamba. Meron. Ayun. Yun pala. Meron yan. Yung sa mga bilihan ng mga stones and garden store. Sige. Mabuti yan. Pero yun nga, papagaya ko talaga yan. Yung spirit lang yung kukunin namin, hindi gayang-gaya. Pero kasi karamihan niya, dadalhin ko rin naman. Dadalhin mo din lahat yan. Yes. Okay. Tama. So, ganun din talaga. Maganda yung location na lilipatan namin. Oo, yung location na lilipatan namin, secret lang muna to pero maganda siya and solo namin yung place. Wala kaming kahati. Okay. Dito ba, compound to? Eto, yes, yung pinasukan nyo ay compound yan, pero hindi kami magkakamag-anak. Okay. Hindi pero paano ba kayo napadpad dito sa Malabon? Malabon na talaga kami to begin with. Pinanganak ako sa Malabon. Pero hindi dito. Sa Hulong Duhat kami, tabing ilog. Tabing ilog? Oo, tabing ilog kami. Siguro around mga 15 minutes away from here. Papasok pa.
konti na lang, Bulacan na yun eh. Mga tipong 10 minutes na lang, Bulacan na yun. Tapos, bago tayo gumraduate, hindi ko alam kung graduate ka na nun, delayed ako 1 taon eh. Pero baka graduate ka na nun. 2009. 2009 ka gumraduate. Late 2010 ata ako gumraduate. Pero, ayun, 2010 lumipat kami dito kasi masikip doon sa lugar na yun. Iskinita kasi yun. Pero hindi naman binabaha din doon. Yes! Mas matindi siguro. Ganto, dalawa kasi ang modes ng baha sa Malabon. Sige nga, paliwanag mo, curious ako dyan. Either pag umulan o kapag nag-high tide. Minsan may nagsasabi, bakit ba sa inyo hindi naman umulan? Hindi namin kailangan ng ulan para bumaha. Kasi tabing ilog kami. Pansin mo ang dami, dumaan ka sa tulay. Galing ka dito, dumaan ka sa tulay. Nasa tubig tayo. Yan, lakad ka lang ng konti dyan, 5 minutes, Manila Bay na yan. Yes. So, tapos, kadiretso na ng Rojas Boulevard yan, di ba? So, pagka high tide, meron kami mga high tide calendar dito. Kapag mga 1.8, 1.9, 2 meters, aabot sa kalsada yan. Bisa umaabot pa dito yan. Ngayon, isa naman yung pag-umulan. Yung baha kapag umulan, sa totoo lang, medyo hindi siya nakakatakot. At least para sa akin, ako papipiliin ako sa dalawang klaseng baha, doon ako sa ulan. Kasi yung ulan na yan, malinis ang So yung ngayon, yung baha today, ayos lang yan. Ulan yan. Galing langit yan. Okay. So malinaw-linaw yan. Kapag ang baha ay galing ilalim, lahat ng dumi sa kanal, aangat yan. Wow. Oo. Okay, so yun yung high tide. Ngayon yung ulan, nagde-drain din yan. Medyo mabagal, pero nagde-drain yan. Yung high tide, hanggat hindi bumababa ang tide, hindi nagde-drain yan. Problema pa minsan, kapag tumaas siya, nagsistay siya that way for a long time kasi ang bagal nga mag-drain. Okay, yung long time na yan, araw lang ba yan? Pinakamatagal yung nakaraan, para sa linggo yun. Nakaraan, 2 weeks ba yun? Nung nakaraan, yung malala yun. Yung nakaraan. So dito, 2 linggo tong may halos, no? tubig. Halos. May bagyo yun May bagyo yun, may high tide yun, sabay-sabay yun. Di kailangan yun, napakarami yung naka-back up na content. Yun ang problema. Minsan talaga wala. Minsan talaga wala. Pero, na-survive naman natin yun eh. Hindi naman kami nag-pass ng 1 linggo na na walang content. Okay, nice. Yes. Medyo mahirap lang din siya talaga. Kasi syempre, di ba, yun ay unexpected. Hindi mo aakalain na babagyo at hindi mo aakalain na ganung katagal yung baha na tatagal. Kung umuulan kasi, bumaba, okay lang naman eh. Basta, syempre, wag sobrang tagal kasi naaantala ang negosyo. Pangalawa, yung drainage sana. I mean, gets ko magbabaha. Pero sana pagkatapos ng ulan, ng high tide, lumalabas yung tubig. Kaso, hindi gano'n. Pero gano'n na kami dito noon pa. Bata pa lang kami. So nakasanayan mo na. In a way, oo. Alam mo ba nung college, ang dami kong binagsak na klase dyan dahil baha. Kasi siyempre hindi ako nakakalabas eh. Hindi, literal lang. Hindi sa arte lang Hindi sa arte lang. Literal na walang jeep na nakakadaan sa hulong buhat dati. Hindi ka talaga. Kasi si Jonah, yung schoolmate din natin, kaibigan kong taga dyan sa Navotas, ganun din yung experience niya. Mahirap. Mahirap lumabas. Matatrap ka talaga sa loob. Meron pa mga moments dati na naglalakad ako mula monumento hanggang dito. Pauwi. Kasi walang masakit. Kaysa naman, di ba, ang daming pagkakataon yan. Kaysa naman nandun ka lang, anong gagawin mo? Yes. Dami-daming tao, madukutan ka pa, ilakad mo na lang. Di ba? Totoo, di ba? Lakad mo na lang yan. Actually, sasawsaw na lahat ng dapat sumawsaw, pre. Ayun lang. Okay, well, at least, di ba, so sa bagong kusina, medyo iwas baha na doon. Tama. Tsaka medyo mataas siya ng konti. May isa lang akong problema doon sa anong problema? Bagong kusina. Wala kaming outdoor. Wala kaming bakuran. Okay. Building siya eh. Building. Yes, building siya eh. Wala kaming bakuran. Yan ang problema namin na sabi ko, hindi mo naman makukuha lahat ng gusto mo eh. Actually, diba? So may mga compromises talaga sa bawat lugar na napuntahan mo. So, tinanggap ko na lang. Pero gagawan ko ng paraan, makakapag-smoke pa rin tayo, makakapag-ihaw pa rin tayo. Hindi pwedeng hindi. O pwede may rooftop ka siguro. Or well, aabangan na lang natin Abangan nyo na lang. Abangan natin yung bagong kusina ni Ninong Rai. Meanwhile, i-enjoy natin itong iconic na kitchen. Kasi 5 years kang tumagal dito, 5 diba? years, oo. 5 years. Kalahating dekada. Tagal nun. Parang ang bilis-bilis pag iniisip ko. Yes. Di ba? Parang ang bilis-bilis 5 taon, para ka nang nag-college, nag-masteral degree nung sa 5 years na yon. Dear, ano yung pinakamamimiss mo dito sa
kusinang to? Hindi, syempre yung ano rin, yung idea na andito lang yung mga kapatid ko, nanay ko. Pero sila tita, maiiwan dito. Oo, may iwan sila dito. Kumbaga, bahay pa rin kasi talaga to eh. Alam mo yun? So may homey feel pa rin talaga. Halimbawa, ang stop meal namin, ulam ng tanghalian nila mamayan. Alam mo yun? Mga ganong feel, instead na hindi mo feeling na staff meal siya. Diba? Siyempre, minsan kasi late kami nag-shoot, so kailangan may pagkain sa umaga. Ulam bahay. Yes. Ang ano namin, ang pagkain namin dito. Tapos, merong mga taong, halimbawa, sila mama, sila Regine, hindi alam ko ano yung sinushoot namin. Lalabas sila, wow, ano yan? Alam mo yun? Parang nandito, tsaka iba to eh, dito ako lumaki. Yeah. Tsaka siguro yung minsan may mga araw na galing ka sa kwarto, bababa ka kahit nakapantulog ka lang, na okay lang yon, di ba? Yes. Kasi hindi naman siya parang trabaho talaga. Nasa sariling bahay ka. Tama. Pero, kailangan ng progreso eh. Yes. Ang laki-laki ng ginagastos namin every time nagbabaha. Plus yung opportunity cost kasi hindi naman kami pwede mag-shoot dito ng marumihan. Alam mo yun, like kailangan pa nakaraan, nagpa-deep clean pa kami. Naglinis sila, tapos pina-deep clean uli. Ilang araw yun. Yes. Hindi kami makapag-shoot. Yung mga branded namin nausod. So, mahirap din talaga. Pero okay naman. No, at least, di ba, ayan na, lilipat na sa mas maganda. Exciting, diba? tsaka nakakatakot. Very exciting. Tama. Kaya ngayon, ba't naman nakakatakot? Hindi, kasi bago eh. Alam mo yun, pag may big leap to eh, para sa akin eh. Kumbaga, ano to eh, ito yung nakagisnan ko. Yes. Ngayon, paglipat namin sa iba, meron ka na iniintinding renta, meron ka na iniintinding, alam mo yun, nasa isang building ka eh. Diba? So parang medyo out of your comfort zone yung bagay na yun. Dito, nakabrief lang ako dito, okay lang. Pwede kang lumabas, di ba? Tapos walang sisilip sa'yo kasi bakanting lote tong... I mean, kahit may sumilip, okay lang sa akin. O nakasanayan na din nila. Doon kung CBD, di ba, medyo may mga restrictions at kung ano-ano. Hindi ako pwede mag-shoot doon na hindi naligo. Diba? Kasi may makakita sa'yo mga fans habang pababa ka ng sasakyan doon, di ba? Tapos na amoy hininga ko, amoy bulok, mahirap na. Ayoko naman ng ganon, di ba? So, alam mo yun, may mga bagay talagang, may pros and cons din talaga. Pero mas nalalamang yung excitement kasi sa tao. Yes. Kailangan talaga para yan sa mga viewers. Siyempre. Diba? Kasi hindi pwedeng bitawan. Oo. Kailangan pa-improve, paganda ng paganda yung naiipakita sa inyo. Sila yung naglagay sa akin sa gantong posisyon. So, re-respetuhin ko yung bagay na yun. Diba? Yes. And I'm sure naintindihan mo yun. Yes, of course. Siyempre. Lalo yung mga yan, they want to see something new all the time. Siyempre. Dear, anong lulutuin natin? Lulutuin natin mo pala. Lulutuin mo. Okay. Habang tumitingin ako dito sa... Ay, gusto ko yun. Yung may stainless Yes, na. maganda yun. Oo. Yung bamboo steamer na may stainless, ang ganda niya. Kasi ito minsan, binubukbuk eh. Inaamag yan, binubukbuk yan. Ayan o, inaamag yun. Yes. Maganda. Maganda to. Ano yan? Quiapo lang yan. Quiapo lang yan. Ooh. Nasaan yung pinakaunang wok na ginagamit mo? Ayan. Nandito pa rin siya. Okay. Yan. O, diba? Konting asin lang dyan. Asin lang yan. Balik yan sa ano. I mean, kinakalawang siya, pero ganyan naman ang wok eh. Ganyan talaga. Ganyan ang wok pag hindi ginagamit. Ngayon, yung wok na ginagamit namin, sariwang-sariwa. Ayan. So, alaga sa asin. Alaga yan sa luto, sa gamit, sa lahat, di ba? So, yung mga gamit na yan, hindi siya, kita mo, hindi siya uniform, iba-iba siya, magulo siya. Pero yung mga kasamahan ko dito, kabisado nila kung nasan yung mga bagay-bagay. Yun naman yung mahalaga. And ayoko ring magmukhang sobrang pino ng kusina. Gusto ko parang kusinang bahay na, minsan halo-halo yung brand, mga sandok mo hindi pare-parehas. Gets ko naman yung kagandahan din ng pagiging uniform. Pero medyo tayo eh. Eto ko eh. Yes. Alam mo yun? Hindi pinong tao. Diba? Kaya black and white talaga tayo. Tama. Kasi talagang baliktad na baliktad kami. Ako naman, dear, talagang kailangan yan. Pare-parehas. Nakita mo, di ba? Yes. Kailangan yan. Pantay na pantay. Diyos ko, nakita ko nga, depende pa ata sa araw eh. Kung anong kulay ng mixer gagamitin mo eh, di ba? Hindi naman. Tatlo lang. Pwede. 4 na kulay lang naman yung mixer ko. Okay, so MWF, tsaka weekends. Yun, tama. ganon. Pero yun nga, yung sa lulutuin natin, kasi di ba,
Malabon. Yes. Malabon. So, nisip ko, ano ba yung pagkain na hindi masyadong common pero madali lang lutuin sa bahay na seafood? Naisip ko. Actually, hindi ko naisip. Sino nag-suggest nun? Si Ami Diata? Si Ian. Sabi ni Ian, ang lutuin ko daw para sa'yo ay tosinong tahong. Tusinong tahong? Tosinong tahong. Oh. Kumakain ka ba ng tahong? Oo naman, Yan. lahat kinakain ko. Yun ang magandang sagot doon, di ba? Tusinong tahong. Tusinong Sige. tahong. Kasi usually adobo lang eh. Yes. Oh. Ano, lutuin ko na ba para sa'yo? Yeah, O, di tara, halika, tara, go. tara. So, tusinong tahong. Yes. Basically, ano lang siya, minatamis na tahong Oo. na medyo tuyo. Una kong nalaman tong recipe na to sa dati kong kusinero, nasa restaurant pa ako. Shoutout sa'yo, B-Boy. Sabi niya sa akin, Chef, gusto mo tosinong tahong? Ha? Tosinong tahong? Ano yun? Gawin ko. Sige. So, ganito lang yun. Meron tayong tahong dito. Yung tahong na yan, 4 na kilo na yan, ha? 4 kilos to? 4 kilos na yan. Kasi yung shell. Oo, yung shell kasi. So, good size naman siya. Kasi, Fresh pa to. Yes, buhay na buhay kanina yan. Okay. Bago natin ilagay yan, bawang muna tayo. Bawang. Konti lang. Tapos yan tahong na yan, chef, ano yan? Pinakuluan lang namin sa tubig. Wala nang iba. Wala nang iba. Asin. Walang asin. Anything. Walang anything talaga. Minsan kasi iba naglalagay pa ng asin sa tahong. Maalat ang tahong. Kumakatas ng alat dyan. Kung gusto maglagay ng luya, wala namang problema doon. Okay lang yon, hindi naman kikibuyan. Pag nilagyan mo ng luya yan. Kahit ano pwede mong ilagay dyan. Basta ang idea lang dito is magagawin nating matamis yung tahong. Okay. Oo. Dati, naalala ko lang, dyan sa may fish port, may nabibili akong tahong na nakahimay. Himay na. 100 pesos per kilo. Oo. Ang 1 kilong himay na tahong ay ganyang karami. Ang Okay. dami nun. Ngayon wala na. Wala na. Nagkatamara na. Wala na Okay. naghihimay, no? Ngayon agad natin yan. Around 4 kilos. Oo. I mean, medyo matrabaho talaga siya, aminin ko. Pero pagkatapos naman nun, wala ka na masyadong gagawin. Ang technique lang naman dyan, kuha ka ng isang shell, yun yung pangganon mo. Para hindi yung daliri mo. Daliri mo. Oo. That way, hindi rin nadudurog yung tahong. Oo. Kuha mo siyang gano'n, tapos tanggalin mo na lang yung mga buhok-buhok na ganyan. May nabibili sa grocery na talup na tahong. Meron. Oo, mga Meron nun. frozen. Yes, pwede rin naman yun kung gusto nyo. Walang problema doon, di ba? Kami, ayan lang ang palengke. Yes. Tsaka Diba? dito, alam mo kung saan talaga nang galing. Yun ang maganda. Ano nga actually, eto mga tahong na to, karamihan dito, dyan lang sa Nabotas galing. Dyan talaga hina-harvest. Meron dyan, oh. I mean, nabawasan sila recently, I think, pero alam ko may nag-i-exist pa rin na iba. Oo. Ngayon, pineapple juice. Konti lang. Tapos, hindi ko to lalagyan ng alat pa. Kasi, mahirap umalat ang mga ganyan dishes. Kasi, wala nang balikan, di mo pwede sabawan yan eh. Yes. Kapag umalat yan eh, di ba? Kasi tuyo. Gusto mo tuyo siya. Yes. Tapos, asukal. Brown sugar. Dahil nga ito ay tosino, matamis talaga. May magko-comment na ba dyan, Ninong Ray, lahat ng lutuin, merong asukal. Ganyan, mga 3/4 cup Mga ganon. na brown sugar. Kita mo, Chef Arby, binibigyan agad ng sukat. Di ba? Huli nagsukat kasi ako, nilagnat ako eh. Yan. Yan, kung gusto mo pa magdagdag ng asukal, patalikurin mo muna, Chef Arby. Tapos i-reduce. I-reduce yun. And that's it. Yan yung pinaka-base. Yan na yung pinaka-basic. Wala nang cheche-bureche dyan. Ngayon, kung gusto mo magdagdag ng, say, Pampakulay. Ikaw ba Pampakulay. naglalagay ka ng mga pampakulay? Depende. Pero kung gusto mo lagyan ng atswet yan para mapura ng konti, walang problema doon. Paminta, lagyan mo, crack, okay lang din yan. So ikaw, hindi ka na talaga nagsasalin, no? Straight from the packaging. Hindi na. Actually, ano lang to eh. Okay. Nasira, yung peppermill kasi namin, nasira ng baha. Oo. So, hindi na ako nag-peppermill uli. Nung bibili nga ako ng peppermill, sabi ni Amity, peppermill na naman. Nakailan na kasi kami. Okay, so yan ang nagagawa ng mga baha, Tama. di ba? Matututo kang gamitin na straight from the packaging. Oo, hindi natin alam. Baka bukas makalawat. Kanina lang. Pakita mo yung chat natin. Lagay mo yung chat natin. Sabi ko sa kanya. Yes! Oo, kanina, sinend ni Ninong Ray yung picture ng labas na may baha. Sabi niya, pwedeng i-postpone kung gusto mo. Sabi ko, nako, hindi kami takot sa baha. Yun. Diba? Kasi, bago ko mag-ano sa'yo, sabi ko,
Kagi, bahay, tutuloy ba natin to? Oo. Kaya naman kay Chef RB. Ay ko, Chef, picturean ko sa Chef, baha talaga eh. Kung gusto mo tumuloy, okay lang. Yes, Pero kung walang gusto mo problema sa i-postpone, amin. walang problema. Sabi ko pa, alauna daw, bababa yung tubig. Pero hindi tayo sure. Yes. Hindi tayo sure. Tignan mo oras. Ang oras ay 2:15. 2:15. So, pagdating nyo kanina dito, may tubig na lang doon sa harap. Oo. Yung pababanggaran nyo kasi medyo mababa yun. Pero dito, sa labas, wala na. Awa Kaya ng nga Diyos. sabi niya, nako, puti pa yung rubber shoes mo. Sabi ko, nako, walang problema. Yan ang Diba, talagang walang big time. problema. Sanay tayo sa mga baha. Tama, tama. Diba? At sanay tama. tayo sa bagyo ng buhay. Siyempre. Alam mo ba dito sa Malabon, ako personally, and I think karamihan din ng mga kakilala ko dito, meron ng built-in parang self-imposed sense of acceptance madalas. Oo. Halimbawa, nakita mo ng binahayo. Halimbawa, motor mo. Binahan eh. Sige, papaayos ko na lang. Di ba? Yun. Oo. Yung kaysa kasi problemahin mo, Tama. kaysa isipin mo, di ba? You just find a solution. Oo. Mag-OT na lang ako. Oo. Bawas na lang ako ng gatong gastos para mapaayos ko yung motor ko. Kasi wala ka na rin namang magagawa. Yes, yes. Anong gagawin mo? Tingin mo ba pag inangat mo yung motor mo, matutuyo pa yan? Tanggalin mo na lang yung baterya, hayaan mo na lang, tapos pagawa mo na lang. Oo. Ganon talaga sa mga gamit sa bahay. Anong gagawin mo kapag yung rep mo, binabaha na? Anong gagawin mo? Wala. Wala Taasan mo, di ba? Itataas mo. Oo. Itataas mo siya. Like, pero realistic ba na itaas mo siya nang ikaw mag-isa? O, Di paggawa ka ng stainless. Kasi kung taon-taon kang binabaha, di ba? ganon ang lahat ng, legit ganon ang lahat ng bahay sa Malabon. 1,000 years. Naka-elevate, di ba? Yung ref. Pag sinilip mo yung rep namin dyan, yung rep ni Mama dyan sa loob, yan. Naka yan. Meron niyang platform na stainless. Iba bato. Merong structure pa doon, nakapatong yung rep. May ganon talaga. Kung ano-ano yan. Automatic na yon. Automatic yun. Pero wala eh. Kailangan talaga eh, di ba? Kailangan, di ba? Minsan, ikaw talaga yung mag-a-adjust. You will find a way. Tama. Pwede ka mag-iyak-iyak. Oo. Pwede pero yun. pwede mo din namang solusyonan. Pwede mo solusyonan. Walang problema sa pag-iyak-iyak Oo. Hindi literal na iyak yung sinasabi namin dito. Ang sinasabi namin dito is yung pagko-complain natin sa bagay na hindi naman natin mababago. Kontrolado. Lalo yung mga Oo. mga delubyo na yan. Ano na yan parang nature. Oo. Hindi mo basta-basta pwedeng baguhin. Ito nga eh. Alam mo ba yung dahilan ba't ayokong lumipat? Kasi naniniwala ko itong lugar to, swerte to. Yan nga yung itatanong ko sa'yo. Kasi alam mo, napakalaki ng impact sa akin, tsaka sa team ko nung post mo na kung naniniwala ka sa concept ng swerte, kailangan maniwala ka din sa concept ng malas. Tama. Hindi pwedeng, dapat tayo. Kumbaga, balanse tayo. Yes. Oo. So, kung hindi pa kamalasan yung mga ganun nangyari sa akin, anong tawag doon? Yes. 'Di ba? Kasi kung swerte ito nangyari sa akin, malas din yun. Pwede naman kasing tawagin natin pagsubok, di ba? Oo. Pero kung mayat-maya na yung pagsubok, constant na nangyayari sa every year. 4, 5 months. Mga ganon, mga twice a year. Oo, ganyan, twice a year. Hindi na yun. Hindi na normal yun. I mean, resilient tayo mga Pilipino eh. Pero at some point, kakailanganin din nating, alam mo yun, kunin ng manibela ng tadhana eh. Pihit mo yung sarili mo dun sa, papunta sa lugar kung saan, hindi ka na mamalasin or at the very least, putting yourself in a position wherein good things may happen. Mas lamang ang swerte. Mas lamang ang swerte. So ano ba ang pampaswerte dito? Anong swerte dito sa kusina mo? Ito ba? Hindi ko alam eh. Kaya kanina pa ako ganon dito eh. Alam mo, yan chopping board na yan. No? Nung nagsimula ako mag-vlog, wala naman talaga yan. Binili lang ni Mama sa akin yan. Etong chopping board na to, ay nabili ni Mama sa Balintawak. Binibenta sa kanya sa halagang 1,500. 1,500 Mura yun. pesos. Kasi ang normal na ganito, yung sa mga bakahan, babuyan sa palengke. Ang pure na pure Sampalok to. Sampalok. Yung presyo nun talaga mga nasa 5,000, 6,000. Nung nakita ni Mamang 1,500, sabi ni Mama, aba, mura to Tawaran ko nga. Nabili ni Mama sa halagang 1,100. 1,100 na lang natawaran pa. Anong year yun? 2020. 2020. 2020 yun. After nung medyo bubukas-bukas na ng konti. Hindi, tsaka kasi, palengke ang negosyo namin eh. So, essential workers kami. Yes. So, nakakalabas talaga kayo. Nasa palengke kami. At sanay sa tawaran, kaya nakuha ni tita ng 1,100 lang. Tama. Kung halimbawang ipapa-auction mo to, magkano starting? Ay, ako sabi ko,
kumakuha ng substantial amount dito Oo. para dito sa chopping board na to. Ibebenta ko yun. Oo. Tapos dudonate ko lahat sa charity. May sinusuportahan akong charity ngayon, yung Kite Foundation. Oo, Kite Foundation. Oo. Ano ko lahat yun, ibibigay ko lahat yun Oo. doon. Kung substantial ha, Oh, sabihin magkano natin, starting. sabihin natin kalahating milyon. Feeling ko dapat mga 2 million O, yan. 2 million. O, sige, starting at 2 Yun ang million. starting dapat. Starting at 2 kasi million. hindi lang to basta chopping board ha. Chopping board ni Ninong Rai. So, kung mga malaking halaga Oo. talaga na makakatulong ng malaki doon sa foundation, gagawin ko yan. Oo. Gagawin ko talaga yan. Kasi ako naniniwala ako, sorry puro pamahiin to, okay lang yon. Feeling ko yan ang swerte mo, yung magagandang paniniwala mo sa buhay. na hindi naman nakakatapak na ibang tao. Actually, Oo. tumpak. Ang naniniwala ko na ang swerte ay convertible yan. Oo. Yung, hindi, to other Kasama na things. yung cash doon. Kasama na yung cash. Tsaka ang swerte, transferable yan. Kung halimbawa, ito yung swerte ko, Oo. at binenta ko to sa malaking halaga, tapos dinonate ko doon sa foundation, hindi ba swerte sa kanila yon sa mga Yes, bata na totoo yun. suporta ng foundation, di ba? Oo. Yun, naniniwala ako At doon. swerte din dun sa bibili. Oo. Kasi kung ang kanyang mindset is this will bring luck to him or her, kaya niya binili, kalat na kalat ang swerte. Tama. Ang swerte ay para sa naniniwala lang. Actually. Hindi yan isang bagay. Ito, napanood ko to sa episode mo. Ano yun? Ito. Kinuwento ko kala Alvin to eh. Sabi ko, pumunta ka sa Binondo. Oo, yung mga charms. yes, yung mga yes. charms. Tinatanong mo si nanay doon, etong charms na to, Oo. etong charms na yan. Tapos, nagulat ako pre. May binenta si nanay na charm na card. Card, yes. Card siya. Sabi ko, aba, sumasabay yung kaswertehan Oo. Sumasabay yung mga charms ayos na pwede mo nilang ilagay sa wallet. Yes. Card lang siya. Tapos bigla akong, medyo natatawa-tawa ako Nasa nung una. wallet ko yun. Oo, Diba? hanggang ngayon. Medyo natatawa-tawa ako nung una. Pero, nung naalala ko bigla, yung noon ko pang pinaniniwalaan, na ang swerte ay para sa naniniwala, Oo. bigla ko na-realize na, oo nga, tama nga. It doesn't matter kung ano yung charm na naniniwala ka nagbibigay Yes. sa'yo na swerte. Basta naniniwala Basta ka. naniniwala ka at sinabi mo nga wala kang tinatapak. Wala kang tinatapakan na tao. Pag may tinatapakan ka na ibang tao, kapag may Malas naging... na yun. Malas ka, malasan Hindi na na yan. maganda yun. Chef, luto na. Ganun kabilis, di ba? Nagtsikahan kami, luto na. Tsikahan lang konti. Oh, George, pengin plato. Tosinong Sinong tahong. tahong. Ngayon, titikim ako ng isa. Kasi dito natin ma-judge yung alat niya. Amoy mo yung bawang, brown sugar, pineapple, mahinang-mahina na. Pero yung tahong, syempre, yun yung pinaka-present. Amoy dagat eh. Alam mong fresh. Okay, Patis. patis. Oo. Bigyan mo rin ng kanin si Chef O Arvin. sige, kanin yan. Yan. Ngayon, ang sausawan nito, ano sausawan mo sa tosino? Suka. Suka na may Sili. bawang at sili. Bigyan mo, Chef Arvin, ng masarap na suka natin, pre. Tapos ako, Chef, gusto ko dito, medyo on the saltier side. Oo. Para umaabot sa Pag level inulam ng mo. tamis. Oo, pag inulam mo, tsaka yung balance. Yes. Alam mo, pag nilabas mo itong episode na to, marami talaga magsasabi dyan na, naniniwala kayo sa swerte, hindi totoo yan. Naniniwala ako. Although naniniwala din, talaga naman the strongest really is prayer. Totoo yan, totoo yan. Diba? That's Totoo the yan. strongest. Pero Oo. wala namang mawawala kung maniniwala ka sa ibang paniniwala. Hindi, tsaka ako ang swerte, ano yan sinabi, natambalan ng kilos yan. Tulad ng Nasa tao pagdadasal. yan eh. Oo. Di pwede nagdadasal ka lang, tapos Oo. wala kang ginagawa. Di At pwede yan. sipag, di ba? Kailangan may sipag. Tama. Secondary lang yung swerte. Una yung sipag, una yung kilos mo. Kahit anong charms ang ilagay mo sa katawan mo, kahit anong pagdarasal ang gawin mo, Yes. kung wala kang kinikilos, walang mangyayari. Walang Tsaka mangyayari. yung pakikitungo mo sa tao, dear, di ba? Mahalaga yan. Napakahalaga niyan. Kaya ako, dear, paulit-ulit kong sinasabi talaga, even kay Mega, sinabi ko talaga to. No? Walang magtatampo, pero ikaw talaga, isa sa pinakamabuting, hindi lang content creator, sa pinakamabuting tao na nakilala ko. Totoo talaga yon. Kasi di ba, ito, limot mo na ha, pero nung pumunta ka sa kitchen ko, sinabi mo sa akin, Ano sabi ko? kung kailangan mo ng tulong sa mga ilaw mo, sa production mo, i-message mo lang ako, pupunta kami dito, Oo. tutulungan ka namin. Sa konting nalalaman namin hindi kami eksperto. Di ba? Alam mo, bihira kasi yun sa industriya. Bihira yung, alam mo yon yung nag-aangatan. Tsaka kasi ganito siguro yan iba kasi sikreto yung mga ganyang bagay. Yes. Pero kasi hindi ako nagtatago ng mga sikreto sa recipe. Oo. Sinishare ko lahat. So siguro ganun din. O yun ang swerte mo. Ay,
Thank you. Isa yon sa mga swerte mo. Dami namang kanin. Hindi, konti lang yan. Tayo, no? Hindi, konti lang yan, chef. Ito naman ang swerte mo. Okay. Ang tahong. Ang tahong. Diba? Simpleng-simple lang. Hindi siya mahirap na bagay. Ayan yung gusto ko sa tocino, yung malagkit. Diba? Nadali, diba? Tsaka yung kulay natural. Oo, brown sugar lang yan. Wala nga toyo yan eh. Minsan pwede mo rin lagyan ng toyo. Pwede rin yan. Kahit ano pwede mong ilagay dyan. Ano mo masarap to? Pulutan. Pulutan. Pero dapat yung kapulutan mo may respeto sa'yo. Bakit? Kasi maglalabas ng kanin yun. Pulutan, walang kanin. Kasi tinitipid natin yung pulutan. Share tayo dito. Okay. So, ganun pala yung concept. Naku, pasensya ka na kasi bihira akong uminom. Yun. Oo. Okay. Pero kunyari, meron ka kaibigan na mag-sponsor ng pulutan. Ang crispy pata, wag na wag mo gagawin pulutan yan. Bakit? Mahal yun, sir eh. Ganun. So, pag pulutan, parang katulad ng mga content mo, kailangan... Mura lang. Mura lang. Oo. Ngayon, bakit mura dapat ang pulutan? Ang pulutan. Kasi sa alak mapupunta yung budget. Ganun yun. Diba? Okay. Ganun talaga. Sige. O, tara, picture Now tayo. we know. Okay? Oh, now I know. Kasi palagay ko alam na nila yan. Alam na nila yan. Yes. Papa-picture po muna ako. Sige. Kaya ngingiti kami. Tikman natin ang tosinong tahong. Yan, sige. Yan mo dyan. Yung suka namin, kakaiba yan, may star anise yan. May star anise. Oo, tingnan mo muna ko kung trip mo. Dalawa suka namin yan, isa may star anise, isang wala. Diba? Lasang sosyal. Lasang Masarap yan. sosyal yung suka. Pero lasang may star anise niya. Kakaiba siya. Try nyo. Niluto yan with star anise. Binabad lang? Binabad lang. Oo, binabad Tikman ko muna ng walang suka. Diba? Diba? Okay siya. Oo. Okay siya. Tignan nga ako. Parang gusto ko ng itlog na prito. Itlog na prito, gusto mo? Gagawa kita. Itlog! Penge! At gusto ko yung yung tosta yung gilid. Tosta yung gilid. Hextad! Dali, maliit. Gusto mo rin yun, yung tostadong itlog? Yung tostado yung gilid talaga, yung ilalim, di ba? Tapos Oo. yung yolk runny. Sige, gawin natin yan. Di ba? Inutusan ko si Ninong Ray gumawa ng... Bisita. May bisita tayo. Itlog, nag-demand ako ng breakfast at 2:30. Uy, pero ang sarap, dear. Parang tosilog eh, di ba? Oo. Sarap siya. Na hindi mo kailangan, kasi minsan, di ba, pag tosino na baboy, yung mga health conscious dyan na ayaw ng karne, ito yung alternative. Ang sarap. Isa pa. Ang isang bagay na inaayawan ng tao pagdating sa tosino is yung curing salt. Yung curing salt or ano mang curing agent nila doon. Yan wala. Hindi cured yan. Talagang niluto lang as is, di ba? Tsaka hindi mo kailangan ibabad, dear. Wala. Ayan, sinukaan ko na. Masarap yan. Okay, di ba? Kamusta yung suka? Gusto mo yung suka? Gusto ko gagawin ko yan with star anise. Star anise. Typical na sinamak lang yan. Typical lang. Nasaan ba yan? Pakita mo nga, Midi, yung bote. Ito. Yan, yung darker. Wow. So ito, binubuhusan nyo na lang ng binubuhusan ng suka to. Yes, oo. Ay, yung konting star anise lang. Konti lang. Ang ilalagay Tapos ano yan, mo. kaya ganyan kulay niyan, brown sugar. Brown sugar, wow. Alam ko, pag nag-iitlog ka, malamang ang nilalagay mo, Salt. gusto mo patis. Patis, syempre nasa Malabon tayo. Hindi naman ba namimilansik? Mamimilansik ng konti yan. Okay. Kasama yan. Oo nga naman, may umami kasi pagkapatis. Yes. Lahat ng bagay na basa, na nagre-require ng alat, patis ang ginagamit ko. Kapag nagre-require naman siya ng tuyo, ang ginagamit ko ay asin o kaya yung chicken powder. Sikreto ng mga restaurant, di ba? Kasi yes. hindi mo mapapantayin yung dagdag na linamnam nun eh. Kahit anong... gets ko naman kung ayaw niyong gumamit. Bahala kayo. Kanya-kanyang ano yan eh, di ba? Kanya-kanya yan. Kanya-kanyang paniniwala, kanya-kanyang technique. Chef, yung ganyan katusta, okay na sa'yo? Yes, okay na yan. Perfect. Ay, wow. Excuse me. Ayan. Tapos, di ba, pag ginanon mo, runny. Yun. The perfect bite. Mainit yung itlog.
Kakahango lang. Pero napakasarap. Yung laurel, ako kasi pag nagtutusino, hindi naglalagay ng laurel. So ngayon, natutunan ko sa'yo, lalagyan ko na. Konting ano lang yan eh. Konting bango ba? Oo. Dear sa family nyo, may ibang nagluluto. Si Mama at si Papa. Pero si Papa talaga. Pag si Papa nagluluto, ang daming comment ni Mama. Pag si Mama nagluluto, ang daming comment ni Papa. May kanya-kanya silang style. Ikaw, may comment ka. O kakainin mo kakainin ko na lang, baka paluin pa ako. Pero, kumbaga, meron silang kanya-kanya style na pagluluto. Si Papa, yung free, yung walang mas free flowing, walang sukat. Si Mama rin naman gano'n. Pero mas si Mama, parang, pag meron siyang recipe, ang isang madalas na niluto ni Mama, hanggang ngayon niluto niya, yung beef kamto. Yung parang Chinese soup lang, parang light na broth lang siya, na may labanos tsaka kinchay. Yun, kuhang-kuha ni Mama yun. Simple-simple. Kay Papa, di pwede ganun yung mga kasimpleng luto. Medyo komplikado yung mga luto ni Papa. Doon ako natuto. Kaya kung bakit ako ganito kasalanan ni Papa yun. Dahil ko natutunan doon. Oh, di ba? Well, pag talaga kasing hindi ka nagsusukat, doon ka mas matututo eh. Yes. Kasi you get to explore the dish. Bukod sa baking pag baking, mas dapat nagsusukat talaga tayo. Well, sa baking, ako minsan, pinapaltan ko yung sukat eh. Kasi di ba, only change is permanent. Tama. Alam mo bang challenge ko yung sarili ko a few years back? Sabi ko, gusto ko kasi nakikita ako sa internet dati, mga gumagawa ng tinapay. Mabreads walang sukat. Fini-feel lang nila. Sabi ko, paano? Paano nila nagagawa yung bagay na through experience ba yan? Then I found yung libro ni Michael Ruhlman, yung Ratio. Ratio. Ang ganda ng libro na yon. Na ang problema ko lang dun sa libro na yon, lahat ng unit of measure doon ay ounces. Hindi grams. Ako dyan sa asar ounces na yan. Asar na. Diba? Alam mo ginawa ko doon, nawala na yung libro na yun eh. Pero hina-highlight ko yung mga ounces, pinapalit ako ng gram measurements. Yung libro talaga inedit ko. Pero yun nga, doon ko natutunan na, halimbawa yung general na tinapay na ginagawa ko ngayon, 5:3. 5:3, tapos pagdating sa yeast hindi ko na sinusukat. Tinatansya mo na Tansya ko na lang. Kasi basta may yeast ka dyan, napatunayan ko na aalsa yan. Medyo mas matagal o mas mabilis na ng konti, pero aalsa yan. Ang asin mo, keep mo at 2%. Pinch lang. Pinch lang. Makakagawa ka na ng kahit ano. So, in a way, meron pa rin talagang tansya sa baking. Yes. Lalo kung sa bahay ka lang naman, pero kung meron kang bake shop, iba usapan. Pag commercial na, dun talaga kailangan standardized ang recipe. Pero pag sa bahay and you want to explore, pwedeng tansya-tansya lang. Kasi noong unang panahon naman, hindi naman sila nagsukat ng ingredients to make breads. Tama. Diba? Iniwan lang nga, diba sabi nga, inaiwan lang dyan sa may lupa ba? Sa may bato, biglang umalsa because of the yeast bacteria. Ang napanood ko dati sa isang YouTube video, sabi nila, meron silang, sa Egypt ata to, meron silang kneading boat. Alam mo parang sa mga bakery pa rin ngayon, yung bangka, kung tawagin nila, yung ganon. Ngayon, stainless na. Dati may meron silang kahoy na ganon. Tapos, dahil may naiiwan na paunti-unting tinapay doon, doon na-develop yung yeast. Tapos kapag nagmasa ka ng panibago doon, nakukuha mo yung yeast na yun, umaasa yung tinapay. Di ko alam kung gaano katotoo yun, syempre. Kwento lang nila yun. Pero it makes sense. Ginagawa pa naman hanggang ngayon, di ba? Kami sa puto, sa bibingka, yung parang may anong tawag doon? Pre-ferment. Yung hinahalo Starter. Starter. Di ba? Parang ikaw ang baker. Yung hinahalo mo everyday, kasi sabi daw, you get a taste of history. Tama yan. Ngayon nga may mabibili kang mga starter na tigo 100 years old na. Totoo kaya? Oo, I mean, hindi natin alam. Magtitiwala ka na lang dun sa... Magtitiwala ka na lang, di ba? Oo, like yung lola nila nagsimula ng sourdough starter. Sige, magkwento dyan. Sige, kain ka lang dyan, chef. Sourdough starter, tapos pinakain lang nila ng pinakain for 100 years. Thank you. Tapos yung yeast, kapag sumosobra, dinidehydrate nila, nagiging parang yeast siya na powder na kasi dinihydrate tapos binasag mo. Tapos kapag nireconstitute mo siya sa tubig, nabubuhay pa rin daw siya. You get a literal taste of history talaga. 100 years old, di ba? Ang dami talagang matututunan sa'yo. So dito everyday, hindi naman kayo nagsushoot everyday, di ba? Almost. Kahapon, nag-shoot kami ng short format. Ilan na shoot natin? 12. 12? 12. Oh my God!
12. Kasama, meron pa tayong titikman mamaya kasama yung sa short format na. Pero Oh, wow. ganun kami mag-shoot. At least 7 a day. Pero meron ka ding araw na parang R&B. Alam mo, kakakausap ko lang dito dun sa guest ko kahapon regarding this. Oo. Sabi ko sa kanya, alam mo, ang tagal ko nang ginagawa to. Noong umpisa, ang dahil ko pang nasi-share. Kasi, ang dami kong alam na hindi ko pa nakukwento eh. Pero ngayon kasi, share ako ng share, hindi na ako nagigain. Diba? Hindi na ako nagigain. Ang dami kong experiments na gustong gawin, hindi ko magawa kasi restricted ako ng oras. Kasi, baka akala nyo, alimbawa, sa araw namin, dahil twice a week lang kami mag-long format, once a day yon. Tapos yung short format namin for 2 weeks na sushoot namin ng isang araw. Kala nyo may libre kami 2 araw per week, hindi totoo yun. Hindi ganyan. Ang dami kong mga outside engagement, ang dami ko pang mga kailangan gawin kung ano-ano na bagay. May mga meetings kami. So wala talaga akong oras. Ang sabi ko dun sa kausap ko, alam mo, gusto kong mag-hire ng isa pang chef. Tapos ibabato ko sa kanya lahat ng wild ideas na nasa isip ko. Tapos bibigyan niya lang ako ng report. Oh. Tapos from there, doon ako gagawa ng episode. Kano ba pasweldo dyan? Yeah. Kasi ako once a week lang ako nagsushoot eh. Oh, hindi. Baka pwedeng yung isang araw eh, taga-R&D ako. Tapos isa pang problema kasi, hindi ko siya pwede pa stay dito kasi bahay to. Oh. So siguro kapag nakalipat na kami, baka pwede na. Makakuha tayo ng ano. Si Erwan nga may Chef Martin eh. Di ba? Oo, di ba? Baka parang gano'n, hindi ko alam. Tapos ano lang, chef, may idea ako. Mga freeze-dried na prutas, kapag giniling mo, testing mo nga kung nagiging water-soluble ba sila lahat. At kung naging water-soluble sila, after mo silang ma-dissolve, pwede mo ba silang i-reconstitute uli? Ano mangyayari kapag na-reconstitute mo sila tapos dinihydrate mo uli? Magiging ganito, magiging powder ba sila? Nagsastand ba sila sa humidity ng Pilipinas o nagka-clump sila? Mga ganong bagay. Hindi na pala ako mag-a-apply. Diyos ko, dear, mukhang scientist ang kailangan mo. Nahilo ako doon sa pinagsasabi mo. Hindi, parang ganun yung mga idea. Halimbawa, ito may idea ako. Kaya ba natin ito, nakawin nyo itong idea na sige, to. nakawin natin. Kaya ba natin gumawa ng clear patis? Kaya ba natin gumawa ng clear patis? Paano tayo gagawin? In theory, kaya. Paano natin gagawin yun? Kukuha ka ng normal na patis. Yung ganitong ka-clear. Yes, ganyan ka-clear. O baka medyo madilaw ng konti, pero ideally ganyan ka-clear. Paano natin gagawin yun? Kuha ka ng liquid, i-distill mo. Distill mo siya, may iwan lahat ng impurities sa baba kasama salt. So makukuha lang doon yung flavor compounds. In theory, clear dapat siya. Ngayon, kapag nakuha natin yung concentrated na bagay na yon, dadagdagan natin siya ng tubig, tapos dadagdagan natin siya ng asin. Fish extract yon technically, yung nakuha natin. Ngayon, kapag tinubigan ba natin siya at inasta natin siya, patis na ba uli siya? Hindi ko alam. Yun ang aalamin nung i-hire mo. Ganon yung mga gusto kong malaman. Oh, wow. Ang dami kong gusto i-try. Ang dami talaga. Sobrang dami. Like for example, ang chicharon kasi ginagamit na ginagamit na pampalapot yan sa palabok paminsan-minsan. Kapag ba siya ay tinubigan mo o niluto mo sa pork stock, tapos nilagay mo siya sa isang mold, magiging solid yun para mahablang ka. Ngayon, kapag hiniwa mo ba siya, nilagyan mo ng coating sa labas, pinirito mo, magkakalas-kalas ba siya o magsistay siya as is? Mga ganung bagay. Baka may pwedeng ilagay doon mag-coagulate. Mag-coagulate siya. Baka pwede tayo maglagay liquid protein. Pwede tayo maglagay ng pinaka-basic egg white o kaya dinisolve na isolated soy protein, whey protein, kung ano man. Starch, pwede rin naman. Daming pwede, di ba? Nagigets mo? Ang dami kong gustong gawin na hindi ko magawa kasi wala na akong oras. And nagigets ko, dear, na mauubusan kaming lahat ng content. Pero ikaw, hindi ka mauubusan. Kasi yung ideas talaga is non-stop. Di ba? Talagang nakakabilib talaga. Pero dear, di ba nga, patuloy-tuloy ang pagbabago. In case na ang digital platform is medyo tumagilid. May backup plan ba ang isang Ninong Ry? Ganto. Lahat ng anak ko, asawa ko, pati ako, kinuhanan ko na ng malaking insurance. Ganong kalaki? Hindi, yung insurance, eto, kinumpute namin Okay. Kinumpute namin ng asawa ko na eto kapag nabayaran natin, Okay. eto na rin yung para educational plan ng mga bata. Oh, wow. Goods na rin to.
Ako kasi wala na akong masyadong kailangan sa mundo. Kailangan ko nalang purpose. At nandito yung purpose ko. I mean, kailangan ko nalang talaga kumikilos ako araw-araw eh. Pero sabihin natin material na gamit. Siyempre, pag nabutas yung brief ko, bibili ako. Pag nabutas yung medyas ko, bibili ako. Pero siguro ang brief mo naman ay hindi naman, ano ba yung mga mahal na tak? Kasi mumurahin lang ang brief ko eh. Brief ko, katsal lang. O, di ba? Oo. Basta you live a simple life, di ba? Pansin nyo, mga t-shirt ko, pare-parehas lang. Di ba? Yung pantalon ko, kita paulit-ulit lang yan. Yung maong na nakikita nyo, 4 na buwan yun bago laban. Ngayon, nilalaban siya ngayon. Kaya nilalaban kasi baka maamoy nyo. Baka maamoy nyo, di ba? So, wala na akong masyadong kailangan. Ang sinosolve ko lang yung para sa mga anak ko. Ngayon kung sakasakaling tumagilid yung social media, meron akong nakatabing pera pang simula uli. Na bukod siya sa emergency fund. Na-curious ako dyan sa nakatabing perang yun. Hindi. Parang gusto ko tumabi dun sa nakatabing perang yun. Joke lang yun. Hindi. Pero hindi naman siya extravagant amount. Enough lang para ma-restart yung buhay. Kasi ako, naniniwala ako, noon ko pa alam to, nung panahong walang-wala akong pera, nung panahon na baon ako sa utang, alam ko sa sarili ko na meron akong skills na marketable. Na meron akong, na kahit saan mo ako dalhin, mabubuhay ako. Kasi meron akong skills na kaya kong ibenta sa ibang tao. Yes. Kaya kong gumawa ng pera kahit saan mo ako dalhin. Naniniwala ako sa sarili ko doon. So, kaya kong dalhin yung pamilya ko kahit tumagilid ang social media. Kaya ko yan. Naniniwala ako doon. Kahit mag-start ako from zero ulit, naniniwala ako na kaya ko itaguyod ulit sarili ko. Kasi, ano naman ako eh, marami akong bagay, alam mo yun, marami akong qualities, pero isa sa mga paborito kong qualities sa akin, alam ko masipag ako. Alam ko yun. Hindi ko, pwede ko sabihin sa akin na, gwapo mo naman, hindi, ganyan. Pero sinabi mo sa akin, ang sipag mo naman, oo, masipag ako. Yes. Tatanggapin ko ng buong buo, doon ako pinaka-proud sa sarili ko. Hindi ako tatamad-tamad, hindi ako tetenga lang. Hindi ako tetenga lang. So ngayon, share ko na rin dito. Andito na tayo. Hindi ko pwede i-share yung specifics. Pero meron akong 2 klaseng business na gustong buuin. Dalawa. Normally, isa lang. Ganto. Dalawa. Kung bakit dalawa? Kasi gusto ko yung isang negosyo ay naka-anchor sa marketing power ng current brand ng Ninong Ry at yung isa hindi. Diba? Kasi etong brand na kayang i-market ng Ninong Ry, yung business na kaya i-market ng Ninong Ry, kikita yan. Pero kasi naka-anchor pa rin sa social media yun. Pag nawala ang social, di ba meron ka ng mga merch? Yes. Nakikita ko yun eh. Pag nawala ang Ninong Ry, hindi na bebenta yun. Oo. Delikado yun, hindi counted yun. Bebenta pa rin yun. In a way. Pero syempre, not as much as nung nandyan ang platform. Tama. Tapos yung isang negosyo na hindi ko sasabihin kahit kanino, at hindi ko i-market sa Ninong Ry. Legal to ha? Legal. Meron na akong sinisimulan ko na yung isa doon. Pero syempre, yung isa, yung hindi i-market ng Ninong Ry, hindi nyo malalaman yun. Yung isa, i-market ng Ninong Ry, hintayin nyo na lang. Okay. So, 2 modes sa negosyo yung hinahanap ko. Ang hinahanap ko na lang ngayon ay oras. Pero sabi nga nila, you don't find time. You make time. Yung pinakamahirap. Yes, very true naman yan. And ikaw, si Ninong Ry po, sa likod ng camera, talaga naman he makes time para sa kanyang pamilya, di ba? O nakita ko yan last time, di ba? Totoo yan. Napaka-importante naman po talaga. No? Nagkita kami ni Chef Harvey sa isang restaurant. Kita kami doon. Alam mo ba, hindi dapat kami kakain doon. Tapos nag-drive kami parang, naalala mo yung kinainan natin dati? Yung masarap na ganito. Alam mo ba kung saan yun? Oo, dito lang yun. Ikot kami. Pagpasok namin sa restaurant, andun si Chef Harvey. Uy, Chef Harvey to doon kami nagkita. And munti ka nang hindi makakain nun, no? Kasi buong restaurant nagpapapicture sa'yo. Okay lang naman doon sa restaurant yun kasi kumbaga, hindi siya masyado maraming tao noong time na yun. Sarap ng pagkain. Ang sarap talaga. Sarap doon. Pwede ba natin sabihin kung saan yun? Oo, sabihin mo na. Kasi favorite ko doon eh. Gusto ko din batiin si Amy na lagi nag-aasikaso sa akin. Sa Golden Bay. Golden Bay. Sa may, Parañaque. Pasay ba ito Parañaque? Nako, hindi ko alam. Hindi ko rin alam kung Pasay o Parañaque. Baka magtampo ang isa eh. Oo. Search na lang, Golden Bay, malapit doon sa area katabi ng DFA. Yes. DFA mismo. Yes. Ang sarap ng sweet and sour pork nila. Ay, nako dear. Ang dami ko natutunan and kakain pa ako. Sige, thank you so kain much. Ka muna dyan, Chef. Maraming salamat din. Pinapasok mo kami dito sa iyong, wala ka namang choice eh. Kasi meron akong address niya. Tama. Meron akong address niya. Tsaka,
nung nagkasalubong kami sa restaurant, yung tingin ko sa kanya, yung parang, kailan? Kailan na? Kailan tayo? Kailan mo ako Kailan tayo? pupuntahin dun sa kitchen mo? But anyway, dear, thank you. Maraming salamat. Thank you very much. Maraming Thank salamat. you. Tsaka, Ayan. hindi, salamat sa'yo. Kasi ang daming dinala ni Chef Arby dito. Ano mo sabi na asawa ko Nako. kanina? Sabi, may dala kayang bibingka? Meron. Meron Siyempre, hindi yan! makakawala Meron yun. yan! Tapos may dala akong bibingka na hindi namin binebenta, yung maliliit. Oo, para ayos. kainin nyo mamaya, mas mabilis kainin. Hindi lang para sa akin, pati sa buong For team. everyone, syempre. Meron. Diba, for everyone. Nga pala, nagbebenta ka pa ba ng ano? Ng... Kaserola, Oo. wala na. Wala na? Ay putik, limited edition na pala to. Wala na. Magbebenta Oh. kami, pero ibang size na. Limited edition Wala yan, na pre. yan. Limited yan. Oo, wow, nakaka-proud naman ha, nandito. Siyempre. May pwesto sa kusina ni Ninong Ray. Hindi, alam mo bakit nandyan? Pwedeng ilagay yan dyan na nakatagilid. Ano yan? Mababasag. Oo, mababasag Diba, yan. mababasag. Gusto ko lang sabihin magandang magluto ng mga braised item dyan. Mga braised item kasi ang kapal niya. Yes. Ang kapal niya, even heat distribution. Ang sarap gamitin yan. Tapos tight fitting yung lid niya. Yung lid. Hindi nababawasan halos yung sabaw mo. Oo. Parang pressure cooker. Legit to legit to. Oo. Ginagamit ko yan. Pero kailangan mo ng maraming time. Syempre. Kasi slow cook talaga. Slow cook talaga. Pinakamahina dapat. Ang ganda yan. Sobrang ganda. Yes. Nako, dear, marami pa ako itatanong sa'yo. Sige, Pero tanong sa akin. tapusin na natin to. Kasi Oo. baka isang oras na tong Tama. video natin. But nakaka-inspire. Keep inspiring everyone. Salamat. Ninong Ray, maraming salamat sa'yo at sa iyong team. Salamat din po. And more blessings, more swerte. Yes, To more swerte. everyone. Ang swerte ay para lang sa mga... Naniniwala. Yan, maraming salamat Kaya- sa magbisita. Thank you. Thank you so much.